Hello, kumusta tayong lahat? I praise my Father, the Creator of heaven and earth. For He is mighty, He is holy, He is just, He is righteous, and He is for us. He will never leave us nor forsake us. And He sent Jesus Christ to be our Redeemer, to be our Savior, to teach us the ways of our Father. And now we have the Bible, the words of our Father, in the words of Jesus Christ, the only begotten Son. And I also thank the Holy Spirit for always reminding us of the teachings of Jesus Christ and of the words of our Father. He is our Father because He's the one who created us in His image and likeness. That's why we must love our brethren, because each one of us is created in God's image. My Jesus Christ, my Savior, my Redeemer, and my friend, the King of Kings and the Lord of Lords, He wants us to reign with Him in His kingdom that will never end. He's not only my friend, but your friend also, because He gave His life on the cross for His friends. He suffered and died, and after 3 days, He rose again from the dead to show to us that we will never die if we believe in Jesus Christ. So last time, Iska, we're still there? Still here. Iska, we've read Exodus chapter 32. So ano yung nasa Exodus chapter 32? Ito yung time that Moses was in Mount Sinai and the people prodded Aaron to make them a god. Itong si Aaron naman, nagdesisyon ng walang alam. Umayag naman siya, gumawa naman siya. Kinuha niya lahat ng mga alahas, no? May mga alahas na nagbigay at yung mga alahas na yon dinurog. Or ano yan? Dinurog. Nagmelt, no? Minelt nila sa fire. And then si Aaron, anong ginawa niya? He fashioned it with an engraving tool. Mismong si Aaron ang gumawa ng golden calf or gold calf. He molded a gold calf. And he said, "This is your God, O Israel." Sabi ni Aaron. So lahat tayo makasalanan, even si Aaron, the high priest. Si Moses nagkasala din. Kaya hindi sila nakapasok sa promised land. Sino lang ang nakapasok sa promised land from the time na galing sa Egypt? Si Joshua lang at si Caleb. And then the rest, ipinanganak na yung mga nakapasok sa promised land, ipinanganak sila sa wilderness or bata pa sila nung sila ay lumabas ng Egypt. So nung nakapasok na sila sa Egypt, matanda. Nung nakapasok na sila sa promised land, matanda na sila. No? So sila ay nakatira sa wilderness for 40 years. Paikot-ikot sila sa desert, sa wilderness. Ang bahay nila, tent. So tayo, andito tayo sa mundo na to. It's like wilderness. It's a desert. Trials and tribulations. Nandito tayo ngayon. Bago tayo makapunta sa
promised land. Anong promised land sa atin ni Almighty Father? Yung kingdom that will never end. So ito ay, gaya ng sabi dati, sample, no? Small sample lang yung pinakita ni Almighty Father kasi meron siyang grand master plan. Yung grand master plan na yon, tayong lahat. Ito, nung time na to, yung mga isang nation lang na mga Israelites. So, nung pinanak si Jesus and He died on the cross, kasama na tayo. Si Jesus Christ na ang ating high priest. Siya na rin ang sacrificial lamb. Siya na rin ang incense. At ang anointing oil ay ang Holy Spirit. So pagbaba ni Moses, nakita niya ang ginawa ng mga tao. May nagsasayawan, sinasamba yung molded calf. Up to now, may mga tao na sumasamba sa mga molded images na ayaw ni Almighty Father because it's an abomination. Kaya pagkita ni Moses, nabasag niya ngayon yung tablet ng 10 Commandments. 2 tablet yon. Kasunod niya si Joshua. At dito, the Almighty Father also tested Moses, ikaw na ang gagawin kong great nation. Iko-consume ko na o i-destroy ko na itong mga Israelites na to. Anong sabi ni Moses? Wag po, Almighty Father. Ano na lang ang sasabihin ng mga Egyptians? Na sinave mo sila sa mga Egyptians tapos mamamatay lang sila sa wilderness. Wag po, Lord. Kapag kumaba si Moses and Moses passed the test. Pinaalala ni Moses kay Almighty Father. Although hindi naman nalilimutan ni Almighty Father yung kanyang promise, pero gustong makita ni Almighty Father yung reaction at sasabihin ni Moses, bakit? Para maisulat sa Bible. Bakit? Para mabasa natin. Bakit para mabasa natin? Para matuto tayo na protektahan ang bawat isa, but with justice. Walang kalokohan, no? Ilalapit mo kay Almighty Father. Almighty Father, forgive them for they do not know what they are doing. Parang ginawa ni Jesus Christ, ganun din ang ginawa ni Jesus Christ. Nung si Jesus Christ ay sinasaktan ng mga Roman soldiers. At ito namang si Aaron, ayaw tumanggap ng responsibility niya. Hindi siya accountable. Kasi yung mga tao na yan, pinipilit ako eh. At nagpapilit naman si Aaron. No? Kasi gusto niya ng validation ng mga tao. Hindi natin kailangan ng validation ng mga tao. Ang kailangan natin ng validation ni Almighty Father. Ano ba naman ang mga tao? Paiba-iba ng isip. Sa isang iglap, gusto kakampi ka, pero may mga oras na, or karamihan sa oras, ayaw kanila. Ganon ang tao, kabilis magbago ang isip. Kaya ang kailangan nating validation, si Almighty Father. Maraming tao ang gusto sumikat, yumaman, maging powerful. Bakit? Kasi gusto nila ng validation ng mga tao. Hindi natin kailangan yun. Ang kailangan natin ng validation ni Almighty Father. So, anong ginawa sa gold calf?
pulverized. Tapos inihalo sa tubig at ipinainom sa mga tao. At ano pang nangyari? Yung mga Levites, sino ang kasama ko? Yung mga sons of Levi or Levites, they gathered together. At yung mga tao na wicked, nakipaglaban sa kanila, namatay or pinatay nila 3,000 men in one day. Napakadaming tao, no? 3,000 men. Lalaki lang yun, ano? Napakadami nila. And then kinabukasan, akyat ulit si Moses sa Mount Sinai para ihingi ng tawad ang mga tao. Magmamakaawa siya kay Almighty Father. Sabi ni Moses, kung hindi mo mapapatawad yung mga tao, Lord, tanggalin mo na lang yung name ko sa iyong book or book of life. Anong sabi ni Almighty Father? Kung sino ang nagkasala sa akin, siya ang tatanggalin ko sa aking book. Kung sino ang nagkasala, yun ang tatanggalin sa book. Kaya hindi mo pwedeng ipag-pray, no? Na namatay na yung tao, tapos, Lord, pinagpipray ko yung kaluluwa ng hindi pwedeng ganon. Kasi kung sino ang nagkasala, yun ang tatanggalin sa book. Hindi mo pwedeng ipag-pray. Ha? Kung may chance tayo ngayon, nandito tayo sa mundo, ngayon na ang chance natin na lumapit sa tatay natin. Hindi yung pag namatay naman ako, ipag-pray naman nila ako para makapunta ako sa langit. Walang gano'n. Business yon. Magbabayad ka ngayon. May tawag doon may bayad yun para banggitin ka sa isang gathering. Para ngayon, yung kaluluwa mo pumunta ng langit. Hindi gano'n. Sino bang nag-isip nun? Wala sa Bible nun. Hanapin nyo sa Bible. Wala sa Bible. Invento lang yan. Culture and tradition. Kasi nungalingan ni Satan yon. Bakit kasi nungalingan ni Satan? Para pag dito sa mundo gumawa tayo ng kasalanan. Kasi may magpe-pray naman tayo. So, demonyo ang nagtutulak ng gano'n, naggumawa ng kasalanan dahil may magpe-pray naman sa'yo pag nasa namatay ka na, may magpe-pray sa'yo. Demonyo ang nagtuturo sa inyo. Demonic yon. Bakit hindi pa ngayon? Bakit hindi pa ngayon tayo lumapit sa tatay natin at sundin ang kanyang sinasabi? Bakit hindi pa ngayon tayo lumapit kay Jesus Christ, ang ating only mediator to our Father? At dahil nagkasala yung mga tao, the Lord plagued the people. So, pag nagkakasala, may punishment talaga. Para matuto tayo na hindi na natin gagawin. At binanggit na naman ni Almighty Father na yung angel ay kasama nila Moses pagpunta sa promised land, sa kanilang pagta-travel papunta sa promised land. So, dito na tayo sa Exodus chapter 33. Then the Lord said to Moses, "Depart and go up from here, you and the people whom you have brought out of the land of Egypt, to the land to which I swore to Abraham, Isaac, and Jacob, saying, to your descendants I will give it." Sabi ni Almighty Father kay Moses, umalis na kayo. Pumunta na kayo. Lumakad na kayo, sabi ni Almighty Father. "And I will send my angel before you, and I will drive out the Canaanite, and the Amorite, and the Hittite, and the Perizzite, and the Hivite, and the Jebusite." Ito ngayon, mga taong to, mga unbelievers. Hindi sila anak ni Almighty Father. Verse 3, "Go up to a land flowing with milk and honey,
So ito ang sa time na to, ang binabanggit dito, ang land of flowing with milk and honey was Israel. Sa ngayon, ang land flowing with milk and honey ngayon ay yung kingdom ni Almighty Father. Nakikita ninyo yung comparison, ha? Kino-compare natin. Nakikita ninyo yung yung pattern. Iska, nakikita mo yung pattern. Nakikita ko. For I will not go up in your midst, sabi ni Almighty Father, hindi ako sasama sa inyo. Lest I destroy or consume you on the way, for you are stiff-necked people, tigas ng ulo niyo, stubborn people. Hindi ako sasama sa inyo. Baka mapatay ko lang kayo. Kaya ay papadala ko, yung angel ko, siya ang magbabantay sa inyo. Papaalisin ko yung mga Canaanites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. And when the people heard this bad news, anong bad news yun? Na hindi sasama si Almighty Father. They mourned and no one put on his ornaments. Nalungkot ang mga tao. Nalungkot ang mga tao dahil hindi sasama si Almighty Father. For Lord had said to Moses, say to the children of Israel, you are a stiff-necked people. And up to now, people are stiff-necked or stubborn. Hindi makausap ng maayos. Maraming mga dahilan. Maraming pinanghahawakan sa mundo na to. Mas matindi pa ngayon ang mga tao. I could come up into your midst in one moment and consume you. Mabilis lang ako magalit, at pag nagalit ako, madidestroy ko kayo. Now therefore take off your ornaments, that I may know what to do to you. Ngayon tanggalin ninyo yung mga ornaments. Kasi saan galing yung ornaments nila? Galing yon sa plunder nila sa mga Egyptians. Binigay sa kanila yung Almighty Father as gifts. Anong ginawa nila? Yung mga ornaments, some of those ornaments, dinuro, ginawang gold calf. Kaya galit si Almighty Father, ayaw niyang sumama. So the children of Israel stripped themselves of their ornaments by Mount Horeb or Mount Sinai. Tinanggal nila yung kanilang mga sing-sing, kwintas, hikaw, bracelet, gano'n. Moses took his tent and pitched it outside the camp. Kasi may kampo yon. Ngayon, ang ginawa ni Moses, yung tent niya, malayo sa camp ng mga Israelites. Far from the camp, and called it the Tabernacle of Meeting. Yun ang tawag sa kanyang tent. Tabernacle of Meeting. Kasi dun siya nakikipag-meet kay Almighty Father. Dun din pupunta yung mga tao. And it came to pass that everyone who saw the Lord went out to the Tabernacle of Meeting, which was outside the camp. So kung gusto nilang kausapin si Almighty Father, pupunta sila kay Moses do sa Tabernacle of Meeting. So it was whenever Moses went out of the tabernacle that all the people rose. Tumatayo ang mga tao pag lumalabas si Moses. And each man stood at his tent door and watched Moses until he had gone into the tabernacle. Gumawa siya ng kanyang sariling tent, tapos may tabernacle doon, lalabas siya sa kanyang tent, may tabernacle, papasok naman siya sa Tabernacle of Meeting. And it came to pass when Moses entered the tabernacle that the pillar of cloud descended and stood at the door of the tabernacle, and the Lord talked with Moses. Pillar of cloud. Nandun si Almighty Father sa pillar of cloud. Hindi siya pwedeng makita ng mga tao, kaya nakatago siya sa pillar of cloud. Dahil pag nakita siya ng mga tao, mamamatay ang mga tao. So yung pillar of cloud, it's protection for the people, not from the people, but for the people. Para yung mga tao hindi mamatay. So si Almighty Father nasa pillar of cloud siya, bumaba siya. Nandun sa door of the tabernacle yung cloud. At si Almighty Father, He talked to Moses. All the people saw the pillar of cloud standing at the tabernacle door, and all the people rose and worshipped, each man in his tent door. Nakita nila andun yung cloud, yung pillar of cloud. May kakaibang cloud na nandun sa tent ni sa door ni Moses sa tabernacle. Si Almighty Father, alam nila, ibang itsura ng cloud.
Wala namang cloud kasi nabababa, no? Walang cloud. Yun lang na, ba't may cloud doon? Bakit si Almighty Father yun, kausap si Moses yun? Verse 11, so the Lord spoke to Moses face to face as a man speaks to his friend. Ganon si Almighty Father makipag-usap kay Moses. Parang kaibigan, harap-harapan. But, syempre, si Moses, hindi niya makikita yung face ni Almighty Father. Ibig sabihin ng harap-harapan, yung andyan kaharap niya si Almighty Father, pero hindi niya makikita yung kabuuan ni Almighty Father. Yung gloriousness ni Almighty Father, hindi pwedeng makita kasi nga, mamamatay si Moses. And he would return to the camp, but his servant Joshua, the son of Nun, a young man, did not depart from the tabernacle. Nakabantay lagi si Joshua kay Moses. Pero si Joshua, pag nagpupunta sa camp si Moses, si Joshua, hindi umaalis ng tabernacle. Nandun lang siya. Nakabantay siya sa tabernacle. Then Moses said to the Lord, see, you say to me, bring up these people. Tingnan niyo po. Sabi niyo, ilabas ko yung mga tao sa Egypt. But you have not let me know whom you will send to me. Pero hindi mo sa akin sinasabi kung sinong ipapadala mo sa akin. Yet you have said, I know you by name. Pero sabi niyo po, kilala niyo ako sa name ko. And you have also found grace in my sight. Sabi niyo po sa akin na may kinakaawaan niyo ako. You found grace in your sight. Sabi niyo po sa akin yon. Now therefore, I pray, pagpapakumbaba ni Moses, if I have found grace in your sight, show me your way. Magpakita po kayo sa akin. Kung talagang natutuwa po kayo sa akin, that I may know you, para makilala ko po kayo, and that I may find grace in your sight, and consider that this nation is your people, para makilala ko kayo, para makita ko kayo. At para alam ko na ang nation na to ay mga tao mo, mga anak mo. And he said, my presence will go with you and I will give you rest. Sabi ni Almighty Father kay Moses, yung presensya ko kasama mo at bibigyan kita ng kapahingahan. And then he said to him, sabi ni Moses, if your presence does not go with us, don't bring us up from here. Kung hindi po kayo sasama sa amin, hindi na lang, wag na lang, dito na lang kami. Wag niyo na lang kami paalisin dito kung hindi niyo kayo sasama sa akin, Almighty Father. Kung hindi kayo sasama, kailangan namin kayo. Sabi ni Moses. For how then will it be known that your people and I have found grace in your sight, except you go with us? Kung talagang gusto mo kami na you found favor or grace in your sight, that we found grace in your sight, dapat sasama kayo sa amin. Yun lang ang katibayan, no? Na kung talaga na I have found grace in your sight, dapat kasama namin kayo. So we shall be separate, your people and I, from all the people who are upon the face of the earth. Para kami ay iba kumpara sa mga tao sa mundo na to. Kami ang iba, dahil kaya kami iba, kasama ka namin. Nakikiusap si Moses. At masaya si Almighty Father na kailangan siya ng kanyang mga anak. Masaya si Almighty Father. Pag nagpe-pray tayo kay Almighty Father, Lord, I need you. Lord, I need your guidance. Masaya si Almighty Father pag nagpe-pray tayo ng gano'n. Hindi niya tayo i-deny. He's full of grace and love, and He's faithful to us. Kaya masaya siya pag nagpe-pray tayo. Kaya natutuwa si Almighty Father kay Moses.
So the Lord said to Moses, I will also do this thing that you have spoken. Sige, gagawin ko yung sinabi mo. For you have found grace in my sight. And I know you by name. Kung ano man ang pinagpe-pray mo, kung ano man ang pinapakiusap mo sa akin, na sumama, sige, gagawin ko yun. Kasi, you have found grace in my sight. And I know you by name. So kilala tayo ni Almighty Father by our names. Pag nagpe-pray tayo sa Kanya, dahil tayo ay inilapit ni Jesus Christ kay Almighty Father. Yung name natin nakalagay sa Book of Life ni Jesus Christ. Kaya kilala tayo ni Almighty Father dahil kay Jesus Christ. Ngayon, if we do not acknowledge Jesus Christ, hindi ka kilala ni Almighty Father. If you do not acknowledge Jesus Christ, if you do not love Jesus Christ, if you do not respect Jesus Christ's teachings, yung mga reminders si Jesus Christ, if you don't believe in Jesus Christ, hindi ka kilala ni Almighty Father. Kahit sino pang santo ang tawagin mo, kung hindi si Jesus, hindi ka kilala ni Almighty Father. Only Jesus. Above all names. Name above all names. Itinaas ni Almighty Father ang name ni Jesus. Kaya si Jesus lang ang ina-acknowledge ni Almighty Father na kung sino ang lalapit kay Jesus, makakalapit siya kay Almighty Father. Naintindihan natin? This God. And He said, please show me your glory. Magpakita po kayo sa akin, Almighty Father. Then He said, sabi ni Almighty Father, I will make all my goodness pass before you. Sige, magpapakita ako sa iyo, and I will proclaim the name of the Lord before you. I will be gracious to whom I will be gracious. Magiging gracious ako sa mga tao na gusto kong maging gracious, and I will have compassion on whom I will have compassion. Kakawaan ko ang mga tao. Kung sino ang gusto kong kaawaan. Kung sino ang gusto kong kaawaan, kakaawaan ko sila. Kung sino ang gusto kong bigyan ng grace, bibigyan ko sila ng graciousness. Yun ang sabi ni Almighty Father. May sariling desisyon si Almighty Father. Dahil siya ay God, the creator of heaven and earth. But He said, you cannot see my face. Sabi ni Almighty Father. Makikita mo ako, pero yung mukha ko, hindi mo makikita. For no man shall see me and live. Walang tao ang nakakita sa akin at buhay. Ibig sabihin, yung mga nasa heaven na, yun lang ang nakakakita ng mukha ni Almighty Father. Yung mga nasa heaven na, yung mga kasama na niya sa heaven. Pero kung nandito pa tayo sa mundo na to, hindi natin makikita ang face ni Almighty Father kasi mamamatay tayo because our Father, He is holy. And the Lord said, here is a place by me, and you shall stand on the rock. Ito ang pwesto ko. Ikaw ngayon, tumayo ka sa rock, sa bato. Tumayo ka sa bato. So it shall be while my glory passes by, pag dumaan ako, yung gloriousness ko dumaan, that I will put you in the cleft of the rock. Yung cleft ng rock, parang hati ng rock. Itatago kita ron sa cleft ng rock. And I will cover you with my hand while I pass by. Tatakbang kita. Pag dadaan ako. Makikita mo ako, dadaan ako. Pero tatakban kita. Alam mo na dadaan ako doon. And then I will take my hand away, or I will take away my hand, and you shall see my back, but my face shall not be seen. So nakita ni Moses ang likod ni Almighty Father, pero yung face hindi. Kasi sabi ni Almighty Father, tatakbang ko ikaw. Pero pag nakatalikod na ako, tatanggalin ko na yung kamay ko, makikita mo yung likod ko. So ang nakita ni Moses ay ang likuran lang ni Almighty Father. You shall see my back, but my face shall not be seen. Hindi pwedeng makita ang mukha ni Almighty Father because He is holy. Mamamatay si
Moses, pag nakita niya ang face ni Almighty Father, hindi pa time na mamatay si Moses dahil meron pang dapat gawin si Moses kaya hindi pa nagpakita si Almighty Father kay Moses. Pero kung gusto na ni Almighty Father kunin si Moses right then and there, papakita na siya ng mukha kay Moses, mamamatay na si Moses pero may time pa. May time frame si Almighty Father. All in His time. Laging nasusunod sa time si Almighty Father. Siya ang nasusunod sa time. Hawak niya ang oras. Hawak niya ang mundo na to. Hawak niya lahat. Ang environment. Mga creations niya. Lahat si Almighty Father ang nagdidictate. Siya ang nagdedetermine lahat. Yung mga bagay na pinagdadaanan natin, mga trials and tribulations, si Almighty Father nagdedetermine. Whether we like it or not, si Almighty Father, dahil dumadaan tayo sa fire. Trials and tribulations. At kailangan mapagwagian natin ang mundo na to sa pamamagitan ni Jesus Christ. Dahil kung si Jesus Christ dumaan sa trials and tribulations and excruciating pain, tayo pa kaya? Pero sinakop na lahat ni Jesus Christ. Sinakop na lahat ni Jesus Christ. Imbes na tayo ang maipako sa cross, si Jesus Christ. Imbes na tayo yung lethal injection. No? Kung time na yun ay may lethal injection, na lethal injection yung kay Jesus. Kung yung time na yun may silya electrica yung kay Jesus. Pero yung time na yun kasi, ang mga criminal ay pinapatay sa pamamagitan ng crucifixion. Naiintindihan natin? So yung equivalent ngayon ng crucifixion, kung merong law tungkol sa mga criminal or mga nakagawa ng crime, kung may law na kung may nakagawa ng unlawful deed, sa ngayon, wala na di bang silya electrica? Electric chair, wala na. Ang meron sa ibang country, alam ko, lethal injection. So kung merong, nung time ni Jesus Christ, kung may lethal injection yung kanya. Okay? Naiintindihan ba natin is kaya? Naiintindihan ko eh. So si Jesus Christ, He died on the cross. Sumisimbolo yung cross kung saan siya pinatay. Ngayon, kung si Jesus ay pinatay nung may electric chair, yung electric chair ang simbolo ng kamatayan niya. Ngayon, kung si Jesus Christ ay pinatay sa pamamagitan ng lethal injection, lately, no, ngayong, ano bang year ngayon? Yan ang simbolo, okay? Ang simbolo ay yung injection, no? Kaya may mga tao na nakasuot sila ng cross. Hindi niya dapat i-worship yung cross. Kahoy lang yon. Ang i-worship natin si Jesus Christ. Wala na siya sa cross. Ngayon, kung namatay si Jesus Christ, example, no, sa silya electrica, magsusuot ba kayo ng kwintas na may silya electrica? Kung si Jesus ba ay namatay sa pamamagitan ng lethal injection, meron kayong syringe na gagawing kwintas, ganun ba yon? Ha? Kaya, ang simbolo, cross, pero hindi natin i-worship yung cross. Ang i-worship natin, si Jesus Christ. At nasaan si Jesus Christ ngayon? He is in right hand, right side of the Almighty Father. Kaya i-worship natin si Jesus Christ in His spirit and in truth, just like our Father. Bakit natin kailangan i-worship si Jesus Christ? Yun ang utos sa atin ng Almighty Father. Exalted the name above all names ni Almighty Father, si Jesus Christ. He's not just a prophet.
Hindi lang siya sacrificial lang. Hindi lang siya redeemer, hindi lang mediator, hindi lang branch of righteousness. He's too awesome. He's not just the King of Kings and Lord of Lords. He's also our friend. So, pagsama-samahin nyo lahat, it's too magnificent. It's too amazing. Si Jesus Christ, tinaas ni Almighty Father. Faithful to the Holy God, si Jesus Christ. Lagi niya itinataas si Almighty Father. Kaya yung may mga leaders, ulitin ko na naman, may mga leaders dito sa mundo na to, itinataas din nyo ang names ng mga leader ninyo. Sino yung mga leader ninyo na nakakatawa, yung mga leader ninyo, ha? Hindi kayo natatawa sa mga leader ninyo. Dahil ang totoong leader natin, si Jesus, siya ang ating teacher. Ituloy natin, ano? Saan na ba tayo? Exodus chapter 34. And the Lord said to Moses, cut 2 tablets of stone like the first ones. Yung, di ba, yung nasira ni Moses na tablet, dahil pagbaba niya, nakita niya nagse-celebrate yung mga tao, sinasamba yung gold calf. Galit si Moses, naibato niya yung, sa sobrang galit niya, napahiya kasi siya kay Almighty Father. Dahil pinagkatiwala niya kay Aaron. Tapos Aaron, anong ginawa mo? Nakakaya kay Almighty Father. And the Lord said to Moses, cut 2 tablets of stone like the first ones, and I will write on these tablets the words that were on the first tablets which you broke. Yung nasira mo na tablet, na first tablets na nasira mo. Susulat ulit ako. Susulat ni Almighty Father yan. Yung pagka-cut ng tablets of stone, mabilis lang yun. Nakita ko sa internet kung paano mag-cut ng tablets of stone. No? Pupukpuk ka lang dito, pupukpuk ka lang dito, pupukpuk ka lang dito. Tapos bilang maghihiwalay na. Ang galing, nakita ko. I-check nyo kung paano gumawa ng mga tablets. Tablets na bato, hindi yung tablet na na mga devices, no. Doon galing yung word na tablets na mga devices ngayon dito sa Bible, okay? Tapos marami diyang ayaw maniwala kay Almighty Father, pero meron sila mga tablets. O saan ka rin ang tablets niya? Bakit tablets ang tawag niyo dyan? Tapos hindi kayo naniniwala kay Almighty Father. Huwag yung tawagin tablets yan. Hindi ko maintindihan yung tao eh. Hindi ako maintindihan ng tao. Verse 2, to be read, so be ready in the morning, and come up in the morning to Mount Sinai, and present yourself to me there, on the top of the mountain. Pumunta ka na sa Mount Sinai. Umaga. Marap ka sa akin doon. Sa top of the mountain. Kasi mag-uusap ulit sila ni Almighty Father. No man shall come up with you. Hindi mo na isasama si Joshua. Walang binanggit dito. Pero sabi ni Almighty Father, no man shall come up with you. Meaning, hindi nakasama si Joshua. Unlike on previously, no, kasama si Joshua. Parang may bodyguard pa siya. Pero medyo malayo si Joshua. Ngayon, hindi na niya pinasama si Joshua. Mag-isa lang si Moses. And no man shall come up with you, and let no man be seen throughout all the mountains. So buong mountain, walang tao na lalaki na makikita doon. Let neither flocks nor herds feed before that mountain. Yung buong mountain, sakop ni Almighty Father. Saka ni Moses, mag-uusap sila. Masinsinan to. So yung una, tinest ni Almighty Father yung mga tao. Alam naman ni Almighty Father ang mangyayari. He tested the people. Alam ni Almighty Father ang kanyang ginagawa. No? Tinest niya yung mga tao.
para malaman ng mga tao that our Father is powerful. And no man shall come up with you, and let no man be seen throughout all the mountain. Let neither flocks nor herds to feed before that mountain. Ngayon, yung mga pinagdadaanan natin ngayon, kung ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, test ni Almighty Father. Mag-pray tayo, makapasa tayo. Iska, mag-pray ka, para magpasa ka. Minsan na-fail ako sa test. Hingi akong tawad kay Almighty Father kasi nakaka-fail ako sa test eh. So, nagkakasala din ako. Hingi akong tawad kay Almighty Father. Papakumaba ako sa Kanya. So, sorry ako. Dahil lahat tayo makasalanan. Ang difference nga lang, yung guilt natin, nagigilty na tayo. Lord, nakagawa ko ng kasalanan. Lord, sorry po, Lord God. Si Almighty Father, dahil dala-dala natin si Jesus Christ sa puso natin, pinapatawad niya tayo. Ituloy natin ng Exodus chapter 34 verse 4. So he cut 2 tablets of stone like the first ones. Si Moses yon. Then Moses rose early in the morning and went up to Mount Sinai as the Lord had commanded him. And he took in his hand the 2 tablets of stone. Dala-dala niya. Ito, may susulatan na naman si Almighty Father sa tablets. Masaya si Moses. Makakausap na naman niya si Almighty Father. Akit na naman siya sa Mount Sinai. Kasi iba yung feeling ng kasama mo si Almighty Father. It's hindi ma-explain. Yung happiness, yung joy, and yung peace pagkausap natin si Almighty Father. Kaya masaya si Moses. Now the Lord descended in the cloud and stood with him there and proclaimed the name of the Lord. And the Lord passed before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abounding in goodness and truth. Ito si Almighty Father, He is merciful, He is gracious, long-suffering. Nagsasuffer si Almighty Father. Pag nakikita niya yung mga anak niya na kakasala, nasasaktan si Almighty Father. Hindi niyo alam yon. Nasasaktan si Almighty Father pag nagkakasala tayo, nakakagawa tayo ng kamalian. Nasasaktan si Almighty Father. Abounding in goodness and truth. Si Almighty Father, full of goodness, kabutihan, at katotohanan. Hindi kasinungalingan. Ang mundo na to nabubuhay sa kasinungalingan. Dahil sa, bakit nabubuhay ang mga tao sa kasinungalingan? Dahil duwag. Duwag ang tao. Ayaw harapin ang katotohanan. Gusto mabuhay sa kasinungalingan. Verse 7, keeping mercy for thousands, si Almighty Father, forgiving iniquity and transgression and sin, nagpapatawad ng mga kasalanan. By no means clearing the guilty, nakiklear yung guiltiness natin, natatanggal yung guilt. Visiting the iniquity of the fathers upon the children and children's children, to the 3rd and 4th generation, kaapu-apuhan. Nililinis ni Almighty Father up to the 4th generation. So Moses made haste and bowed his head toward the earth and worshipped. Dapat nating purihin, dapat nating sambahin yung tatay natin. Then he said, if now I have found grace in your sight, O Lord, let my Lord, I pray, go among us, even though we are stiff-necked people, and pardon our iniquity and our sin, and take us as your inheritance. Sumama po kayo sa amin. I pray, nagmamakaawa si Moses, samahan niyo po kami. Hindi po namin kaya nang hindi ka kasama. Go among us.
I-guide niyo po kami, kasama niyo po. Gusto po namin kayong kasama pag pupunta kami sa Promised Land, Lord. Yun ang ibig sabihin ni Moses, kasi nga sabi ni Almighty Father, angel ang ipapadala niya, hindi na siya sasama. Kaya nakikiusap si Moses, patawaran niyo kami sa aming mga kasalanan and take us as your inheritance. Tayo ang inheritance ni Almighty Father dahil tayo ang kanyang kayamanan. Hindi ang kayamanan ay ang ginto, hindi yun ang kayamanan. Hindi yung pera mo sa bangko, hindi yan kayamanan. Nabubulok, nananakaw, nauubos, nasisira. Ang kayamanan ni Almighty Father, tayo. Verse 10, and he said, behold, I make a covenant. Behold, all your people, I will do marvels. Sabi ni Almighty Father, wonderful acts, no? Papakita ako ng mga wonderful things sa mga tao, mga miracles. Such as have not been done in all the earth, nor in any nation. And all the people among whom you are shall see the work of the Lord, for it is an awesome thing that I will do with you. Napaka-awesome ng gagawin ko. Napaka-amazing, marvelous, grandiose. Sabi ni Almighty Father, napakaganda ang gagawin ko. Maganda ang plano ni Almighty Father. Observe what I command you this day. Behold, I am driving out from before you the Amorite, and the Canaanite, and the Hittite, and the Perizzite, and the Hivite, and the Jebusite. Sabi ni Almighty Father. Inulit niya ulit. Paprotektahan ko kayo, papaalisin ko yung mga wicked people, mga unbelievers. Sa Book of Revelation, anong mangyayari? Yung mga unbelievers, anong mangyayari sa kanila? They will be thrown to eternal damnation. Yun ang nagsisimbolize ng Amorite, Canaanite, Hittite, Perizzite, Hivite, and the Jebusite. Sa Book of Revelation, sino itong mga to? Ito ay mga unbelievers. Okay? So, kino-compare natin. Take heed to yourself, lest you make a covenant with the inhabitants of the land where you are going, lest it be a snare in your midst. Mag-ingat kayo. Dahil, huwag kayo makikipag covenant sa mga nakatira sa lupa na hindi ninyo kapareho ng beliefs. Bakit? May tendency na mahawa kayo sa kanilang kasalanan. Yun ang ibig sabihin ni Almighty Father. Huwag kayo makipag-treaty sa kanila. Be friendly with them. Ba't hindi kayo makipag-treaty na kung ano yung ginagawa nilang mga kadumihan, gagawin ninyo? Huwag ganon. Yun ang ibig sabihin ni Almighty Father. Kung may ginagawa silang kadumihan, huwag yung gagayahin. But you shall destroy their altars. Kung may sinasamba sila, sirahan niyo yung kanilang altar. Break their sacred pillars. Ano ba yung sacred pillars sa ngayon? May mga obelisks up to now. Mga totem poles. No? Break their sacred pillars and cut down their wooden images. Up to now, may mga wooden images kayo. Ano sabi ni Almighty Father? Cut down their wooden images. Ha? So yung ang mga tao, kultura na ng mga tao, sumamba ng wooden images. Ngayon, para mapagtakban nila yung kanilang pagiging paganism, ina-apply nila ngayon yung pangalan ni Paul, ni Peter, ni Ringo, ni John. Ina-apply nila ngayon sa kanilang mga wooden images para masabi na sila ay Kristiyano.
Verse 14, for you shall worship no other God. Wala kayong ibang sasambayan. Ngayon sinasabi nyo, hindi naman namin sinasamba si Pablo, si Peter. Eh, anong ginagawa niya sa kanila? Nirerespeto namin, bine-venerate namin. Naglalagay kami ng kandila. O anong ibig sabihin nun? Binibigyan niya ng bulaklak. Anong ibig sabihin nun? Sinasamba ninyo yon. Huwag kayong magsinungaling. No? Tinitwist ninyo, kunyari, hindi natin sinasamba, pero totoo sinasamba. You shall worship no other God, for the Lord, whose name is jealous, is a jealous God. Inaamin ni Almighty Father, He's a jealous God. Dahil dapat si Almighty Father lang ang i-worship natin. We owe everything to our Father. Hindi ba naiintindihan ng mga tao? Hindi maintindihan ng mga tao. They don't want to let go of their wooden images, carved images, sculpted images. Wicked people, abomination in the eyes of the Almighty God. Verse 15, lest you make a covenant with the inhabitants of the land, and they play the harlot with their gods, and make sacrifice to their gods. And one of them invites you, and you eat of his sacrifice. May mga piyesta kayo. May mga piyesta meron kayo. Piyesta ni Clara. Si Mara Clara. Sino ba si Clara? Piyesta ni Lady of Salvation. Sino ba yung Lady of Salvation? Hindi ko kilala. Kilala mo ni Almighty Father yon? Ba't may mga lady? Bakit? Samantalang dito sa Bible, sino yung sinasabi itong babae na Queen of Heaven, na abomination in the eyes of the Almighty Father, dahil yun ay isang false God, no? Yung Queen of Heaven na sinasabi dito sa Bible, false God yun. Si Asherah, si Astarte, si Ishtar, si Easter. Malapit na naman ang Easter, magpapapako na naman kayo. O saan galing ang word na Easter? Kay Ishtar. Ha? Lalabasan naman kayo ng mga rabbit, tsaka ng mga itlog. Ano naman kanalaman yung rabbit at itlog kay Jesus? Wala. That's for fertility. Ha? Nanggigigil ako. Walang kinalaman si Jesus dun sa rabbit tsaka sa itlog. May mga pa-Easter bunny pa kayo. Tapos mga Christian din yan, ha? Christian din ang Easter ata ngayon. Hindi nyo naiintindihan ng isa itang Easter, Ishtar, Asherah, Astarte. Isa lang yon. Tapos magpapapako na naman kayo. May makikita na naman ako sa internet nung inaasar. Hindi ko alam kung inaasar siya kasi nagpapapako siya nung may dadala siyang cross. Ginagaya niya kunyari si Jesus. Kunyari nagpapanatak yata tawag doon. Tapos yung kaibigan niya, lagi ko nasisipa. Yung kaibigan niya na inupuan yung kanyang cross na hawak-hawak. Parang binabalansin niya, parang titignan niya kung matibay ba. Tapos nabigatan yung nagbubuhat ng cross. Kitang-kita sa video. Sinipa niya yung kasama niya. Anong klase yun? Ginagaya niya si Jesus na sinipa niya yung kasama niya. Hindi ganoon si Jesus. Kung gusto niyong gayahin si Jesus, magpasaksak din kayo sa tagiliran. Ha? Gusto niyong gayahin, di ba? Tapos na nga, sabi ni Jesus, it is finished. Kung kayo ay nagpapapako sa cross, ibig sabihin hindi kayo naniniwala na na-save kayo ni Jesus. Isip nyo kulang pa ang ginawa ni Jesus? Ganon? Kaya nagpapapako kayo. So kayo ay walang faith kay Jesus. No? Hindi nyo naiintindihan yun. Wala kayong faith kay Jesus kasi nagpapapako pa kayo. Bakit kayo nagpapapako? Anong ibig sabihin niyo nun? Ano, gusto bida kayo, ganun, bida. Hindi, bida rin ako. Papapako ko, gagayahin ko si Jesus. Hindi niya magagaya si Jesus. Si Jesus lang nakagawa nun.
Sige, magpapako kayo, pero dapat ano kayo mamatay kayo. Tapos dapat mabuhay kayo after 3 days. Di ba hindi kayo papayag? Kasi hindi naman talaga kayo mabubuhay. So bakit? Kung gusto nyo gayahin, idiretso nyo na yung nasa Bible, gano'n na gano'n, ha? Gumagawa pa kayo ng eksena eh. Hindi ko alam kung anong gusto nyo mangyari eh. Tapos after on, inuman pare, ang sakit, inuman tayo. Oh, tapos usap-usap kayo, nag-inuman. Hindi gano'n si Jesus. Alam ko yon dahil bata pa ako, nagpupunta na ako doon sa probinsya namin. Gano'n ang ginagawa ng mga lalaki. Ulitin ko yung tatay ko, nagganon din. Yung hampas dugo na tawag, yung may sugat-sugat sa likod, umiyak nga ako noon eh. Ba't nagpagano'n yung tatay ko? Umiyak ako. Tapos yung ate ko na, hindi naman mamamatay eh. Tingnan mo, ikaw umiyak ka. Ba't iyakin ka? Gumagano'n sa akin yung ate ko. Tapos ako umiyak ako kasi yung tatay ko, ba't sinaktan ng gano'n? Hindi ko... Bakit ba ako ganun? Ba't ba ako umiyak? Kasi nga nagpasakit siya sa likod niya. 2 palo-palo yun. No? Isang palo-palo siya na may mga bote ng para masugatan yung likod niya, bote na basag, nandun sa palo-palo nakalagay. Ginanon sa likod niya, idiniin sa likod niya, sa left na likod niya, tapos sa right na likod niya, idiniin din na gano'n. So may dugo nang lalabas doon. Tapos may tali na may kawayan sa dulo. Kawayan na ganyan kahahaba, na parang basta tumutunog yun eh, kawayan yun eh. Tapos habang maglalakad ka, nagaganong ka. Nagtago ako noon kasi ayoko makita yung tatay ko. Nagganon siya, once lang. Nagganon siya. Tapos nakatakip yung mukha ng pula. Tapos dadapa ka sa... After 1 week, nagbumura na uli. Kasi nga, hindi ganon, ha? After 1 week, nagbumura na uli yung tatay ko. Ay, ang galing ah. Kala ko nagsisi na to. After 1 week, nagbumura na, nagagalit na uli ah. Bata pa ako noon, no? Kaya wag ganon. Hindi naiintindihan ng... Hanggang ngayon, meron pa rin kayong kulturang ganon. Naminanan nyo sa mga ninuno ninyo, na nasa na yung mga ninuno nyo ngayon, na gumagawa ng ganon. Verse 15. Lest you make a covenant with the inhabitants of the land, and they play the harlot with their gods and make sacrifice to their gods, and one of them invites you, and you eat of his sacrifice, and you take of his daughters for your sons, and his daughters play the harlot with their gods, and make your sons play the harlot with their gods. Nahawa na yung anak mo na pangasawa ay unbeliever, no? Ngayon, yung unbeliever na yun, hinikayat yung anak mo na sumamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga wooden images. O nasira na yung buhay ng pamilya ninyo. Napalayo kay Almighty Father. O inulit dito sa verse 17. You shall make no molded gods for yourselves. Molded, carved, sculpted, kahit pagginto yan. Inuulit-ulit naman natin dito. Nababasa naman natin sa Bible. Bakit hindi maintindihan ng tao? Bakit ayaw sundin ng tao? Mas gusto yung sundin yung leader ninyo. Yung leader ninyo na pupunta na sa impyerno, napunta na iba, marami na sila. Susunod kayo. Susunod kayo. Sure yun. Yun ang nakalagay sa Bible eh. Kung ano nakalagay sa Bible, sure yun.
Unless magsisi tayo at magpakumbaba kay Almighty Father. Maniwala kay Jesus. Doon tayo masasave. By faith, not by our works. Yung works, it's just the result of our faith. Anong works yon? Magagawa tayo ng tama sa paningin ni Almighty Father. At pag nagkakasala tayo, minsan kasi dahil nauunahan tayo ng galit or nagugulat tayo, no? Nagkakasala tayo, lalapit tayo ngayon kay Jesus Christ, the only mediator to the Almighty Father. Verse 18. The feast of unleavened bread you shall keep. 7 days you shall eat unleavened bread as I commanded you. Huwag kayong kumain ng may libadura. Libadura symbolizes kasalanan. Sa ngayon, huwag kayong gagawa ng kasalanan. O, ibig sabihin na ina-apply natin sa ngayon yung literal dito, ngayon symbolically or figuratively speaking. In the appointed time of the month of Abib, for in the month of Abib, you came out of Egypt. Yung month of Abib, that's the first month. Abib or Nisan. That's the first month. Na yun ay nag-uumpisa ng March to April. Ngayong 2026, mag-uumpisa ang Abib ng March 19 or Nisan. Naiba lang ang month dahil sa Gregorian calendar ang ginagamit ngayon. Naging January. Sino ba itong si Gregorian na to o si Gregory? Itong si Gregory ay isang Roman Pope. Pope Gregory the 8th. Iniba niya yung calendar. From Julian calendar, ginawa niya ang Gregorian calendar. So, Roman Empire ito. Kaya nga diba, dun sa kay Daniel, sa Book of Daniel, Roman Empire doon, yung wicked na empire. Pang third ba yon? Na wicked empire. Kasi ang daming binago sa mundo natin. Okay? Ang nag-issue ng Gregorian calendar, ang nag-iba ay si Pope Gregory VIII issued the papal bull that implemented it as the standard. Kaya yun ang ginagamit ngayon ng mga tao sa buong mundo. Dahil nga ang impluensya ng Roman Empire na nasa dream ni Daniel. Okay? So hindi pa nangyayari nun. Pero hindi pa yan ang wicked na, may mas darating pa na wicked na empire. Malapit na. For in the month of Abib, you came out of Egypt. Ito talaga ang first month, Abib or Nisan. All that opened the womb are mine, and every male firstborn among your livestock, whether ox or sheep. Inulit-ulit ni Almighty Father. Ito, nabasa na natin to sa earlier part of the book of Exodus. But the firstborn of a donkey you shall redeem with a lamb. Bakit yung donkey lang ang i-redeem ng lamb, yung firstborn donkey? Dahil ang donkey symbolizes stubbornness. Kailangan masave ng lamb ang donkey. Kailangan natin si Jesus Christ. Tayo yung donkey. Dahil tayo is stubborn, ang lamb si Jesus Christ. Kaya kailangan ma-redeem ng lamb ang donkey. Okay? And if you will not redeem him, then you shall break his neck. Papatayan yung donkey kung hindi mo i-redeem ng lamb. Kasi stubborn ang donkey. All the firstborn of your sons you shall redeem, and none shall appear before me empty-handed. Dapat may offering kay Almighty Father. Ano ngayon ang offering natin kay Almighty Father? Ang offering natin kay Almighty Father,
ang ating pagkatao. Ha? Ang offering natin kay Almighty Father, hindi ginto, hindi pera, kundi tayo mismo, dahil tayo ang importante sa Kanya, ang soul natin, ang will natin to love Him and to serve Him. Six days you shall work, but on the seventh day you shall rest. Magpapahinga sa seventh day. 6 days you shall work. Anong work ang pinapagawa sa atin ng Almighty Father? To obey His bidding. Yun ang work. Hindi dahil sa ikaw ay doktor, tubero, karpintero, architect, engineer. Hindi yun ang trabaho kay Almighty Father. Ang trabaho kay Almighty Father is to store up treasures in heaven para sa ating rest day, makabalik tayo sa Kanya. That's the work that our Father wants us to do. In plowing time and in harvest, you shall rest. Verse 22, and you shall observe the feast of weeks, of the first fruits of wheat harvest, and the feast of ingathering at the year's end. Ito yung feast of Sukkot feast, tsaka yung Feast of Harvest. 3 times in the year, all your men shall appear before the Lord God of Israel. So ito lang yung inassign ni Almighty Father na feast, no? Pero ngayon ang mga tao, nag-assign sila, feast ng tilapia, feast ng bangos, fiesta ng, ano ba yung, fiesta ng, ano yung mga fiesta ninyo? Fiesta ng bibingka. May mga ganun kayo eh. Fiesta ng yung dinurog na bigas tapos ginawang ano, bulaklak. Anong tawag doon? Fiesta ng malagkit na bigas. May ganun eh. Napanood ko dati yun eh. Pero yung tumatak talaga sa isip ko, yung hindi ko makalimutan. Meron pa piyesta ng mga kalabaw, no? Minimake pa niya yung mga kalabaw. Pati yung... Pero ang nagtatak talaga sa isip ko, yung piyesta ng lechon. Hindi ko matanggap. Ano to? Ba't kaya to? Isinasayaw yung lechon. Uy, sumasayaw yung lechon na. Meron pa yung piyesta ng Santo Niño. Ha? May mga ati-atihan kayo, may kuya-kuyahan kayo, tapos may mga sumasayaw ng mga lalaki na walang damit pang itaas. Tuwang-tuwa naman yung mga yung mga LGBT, ABCD, XYZ. Abomination in the eyes of the Almighty God. Tapos sinasayaw niyo pa yung rebulto. Uy, sumasayaw ah. Uy, Sino yung pinagloloko ninyo? Minamak ko ba? Hindi ko minamak dahil kayo ang kamakmak. Kayo ang nagmamak, no? Hindi ako. Ginagaya ko lang kayo. Example, ito ah. Ay, sumasayaw ah, oh. O, tinan mo, gumagalaw, oh. Sinang nangloloko? Sinungaling? Ha? Mga sinungaling? You shall not offer the blood of my sacrifice with leaven, nor shall the offering the feast of the Passover be left until morning. Walang mabubulok. Hindi pwedeng nabubulok. Dapat laging fresh. Pag kinaumagahan na luma na yan, meron na yung mga malapit na yan lang, o napuan na ng langaw, ng lamok, ng ipis, ng animals. Madumi na yon, kaya hindi na nyo pwedeng kainin yon. You shall not offer the blood of my sacrifice with leaven.
or may libadura, hindi pwede. At hindi kayo mag-sacrifice of the Passover, be left until morning. Dapat maubos. Kung hindi nyo maubos, sunugin. Dahil ang symbolize ng pag minatira, mabubulok. Kadumihan yon. Verse 26, the first of the first fruits of your land you shall bring to the house of the Lord your God. You shall not boil a young goat in its mother's milk. Anong ibig sabihin nito? You shall not boil a young goat in its mother's milk. May kasabihan, di ba, sa Pilipino? Huwag gisahin sa sariling mantika. Yung wala kang effort, wala ka man lang ginawa, ito, yung ginamit mo lang yung tao. Halimbawa, nangutang ka sa tao, tapos papakainin mo rin yung tao na yun. Wala kang ginawa. Ginisa mo yung tao sa kanyang sariling mantika, kunyari nilibre mo pero may utang ka sa kanya. Parang ganon. So ito yun, you shall not boil a young goat in its mother's milk. Same gist. Ibig sabihin, galing sa kanya, galing sa mother, ipinakuluan mo yung goat sa kanyang sariling pagkain. Yun din yung wag mong gisahin sa sariling mantika, no? Mag-exert naman ng effort. Mag-sacrifice. Ganon. Then the Lord said to Moses, write these words, for according to the tenor of these words, I have made a covenant with you and with Israel. So he was there with the Lord 40 days and 40 nights. So the first time, 40 days and 40 nights also. So ito yung second time around, the 40 days and 40 nights. He neither ate bread nor drank water. Hindi siya namatay. Si Moses. Kasi ang kasama niya, si Almighty Father. The Almighty Father restored him, replenished him, fed him. Si Moses. Binigyan niya ng strength. And he wrote on the tablets the words of the covenant, the 10 commandments. Sinulat ni Almighty Father. Or the 10 words, no? Alam natin yung 10 commandments, di ba? Na it was summarized into 2 commandments by Jesus Christ. Ang unang-una, dapat mahalin natin yung tatay natin. Buong puso, buong kaluluwa. Mind, body, and soul, and spirit. And strength, lahat-lahat. From there, matututo natin mahalin ang kapwa-tao, matututo tayo magrespeto, gumawa ng tama. Verse 29, now it was so when Moses came down from Mount Sinai, and the 2 tablets of the testimony were in Moses' hand, the sulat ni Almighty Father, bumaba na ng Mount Sinai si Moses. For the second time around, bumaba na ulit siya. When he came down from the mountain, that Moses did not know that the skin of his face shone while he talked with him. Nagningning yung mukha ni Moses. Bakit nagdingning? Kausap niya si Almighty Father. Pag ang isang tao, lagi mong kasama, nagiging kamukha mo. Di ba yung mga mag-asawa, pag matanda yung isang asawa, uy, magkamukha na kayo, humahabol yung edad. Humahabol yung edad humahabol yung edad mo dun sa, humahabol yung itsura mo sa edad ng asawa mo. No? Halimbawa, matanda sa'yo ng 20 years. Humahabol yung mukha mo sa edad ng 20 years. Napapaaga. Napapaaga yung pagkatanda mo. Tapos yung matanda naman, bumabata naman siya. No? Parang nagiging magkamukha kayo, ganon. Kaya pag yung asawa mo, no, hindi maganda or hindi maganda physically, o nagiging magkamukha, parang hindi naman eh. Pero dito kay Almighty Father, napaka-glorious ni Almighty Father, amazing.
Nahawa si Moses sa itsura ni Almighty Father na nagniningning. Hindi alam ni Moses. Di ba pag magkasama, halimbawa mga magkasama kayo, magkakaibigan kayo, ay nagiging nagkakapalitan na kayo ng mukha, parang ganon. Si Moses, nahawa siya ng gloriousness of the Almighty Father kasi lagi niyang kausap. Now it was so when Moses came down from Mount Sinai and the 2 tablets of the testimony were in Moses' hand, when he came down from the mountain, that Moses did not know that the skin of his face shone while he talked with him. Hindi alam ni Moses. So when Aaron and all the children of Israel saw Moses, behold, the skin of his face shone, and they were afraid to come near him. Natakot sila kay Moses. Napakaliwanag ng mukha ni Moses, nakakatakot. Anong nangyari kay Moses? Kasi nga, kausap niya si Almighty Father. Nahawahan si Moses ng holiness ni Almighty Father kasi lagi ngang magkausap. So tayo, pag lagi natin kausap yung tatay natin, mahawa tayo. Kaya nga sabi ni Almighty Father, lumayo kayo sa mga Jebusites, Perizzites, mahawa kayo ng kanilang kasalanan, ng kanilang kadumihan. Kasi nga, kung sino yung kasama mo, yun ang magiging kamukha mo or mahahawa mo ng ugali. Kaya, halimbawa, kung may kaibigan ka na wicked, magiging wicked ka rin. Kung may kaibigan ka na chismosa, chismosa ka na din. Mahahawa ka eh. Naiintindihan ninyo? Kung may kaibigan ka na nagbebenta ng katawan, mahahawa ka. Ay, hinihikayat ka na eh, gumawa ng kasamaan eh. Ay, ba't siya pwede? Ako rin, gagayahin ko rin. Nakakahawa. Okay? So dito, si Moses, nahawa siya ng gloriousness and holiness of the Almighty Father. Nag-shine yung face niya. Then Moses called to them, and Aaron and all the rulers of the congregation returned to him, and Moses talked with them. Natakot kasi sila kay Moses, nagtak-tak-takbuhan. Ngayon, ang ginawa ni Moses, lapit kayo sa akin, kailangan ko kayong kausapin. Kaya lumapit ngayon si Aaron, tsaka yung mga elders of the congregation. Bumalik. Afterward, all the children of Israel came near, and he gave them as commandments all that the Lord had spoken with him on Mount Sinai. Sinabi niya kung ano yung sinabi ni Almighty Father. He relayed to the people. And when Moses had finished speaking with them, he put a veil on his face. Nung tapos na si Moses makipag-usap kay Aaron and the people, naglagay siya ng veil, tatakban niya yung mukha niya. But whenever Moses went in before the Lord to speak with him, kakausapin niya si Almighty Father, he would take the veil off until he came out. So pagkausap niya si Almighty Father, tatanggalin niya yung veil. Kasi hindi naman nasisilaw si Almighty Father. Kaya naglalagay lang ng veil itong si Moses kasi nasisilaw yung mga taong kasama niya. Ngayon pag si Almighty Father, tatanggal niya yung veil kasi nga respeto niya yung kay Almighty Father. And he could come out and speak to the children of Israel with whatever he had been commanded. So kung anong sinasabi ni Almighty Father, i-relay niya ngayon sa mga tao. And whenever children of Israel saw the face of Moses, that the skin of Moses' face shone, then Moses would put the veil on his face again until he went in to speak with him. So tuwing makikipag-usap si Moses kay Almighty Father, tatanggalin niya yung veil. Yung takip sa mukha niya. Pero pagkakausapin naman niya yung mga tao, nasisilaw yung mga tao. Hindi nila kaya. Lalo pa pag nakita nila si Almighty Father, mamamatay sila. Kaya si Moses, nahawa siya ng holiness kay Almighty Father, lagi niyang kausap si Almighty Father. So tayo, pag lagi natin kausap si Almighty Father, mapapansin ng mga tao, bakit iba na siya? Bakit anong nangyari sa kanya? Mapapansin ng mga tao. At kung ang wickedness naman, ang lagi mong kasama, gumagawa ka ng kadumihan, mga kaibigan mo gumagawa ng kadumihan, makikita rin yan sa mukha mo.
Bakit nag-iba siya? Anong nangyari sa kanya? Nasira ang buhay niya. Ay, kasi ito ang mga kasama niya. So, paano tayo magiging maayos? Magpipray tayo lagi sa tatay natin. Using the name of Jesus Christ. Para maging maganda tayo sa paningin ni Almighty Father. Makita yung sa atin ang gloriousness ni Almighty Father. Lagi natin kakausapin yung tatay natin dahil masaya siya. Masaya yung tatay natin pag kinakausap natin siya. Pag nagkakasala tayo, hingi tayong tawad sa kanya, masaya si Almighty Father dahil ina-acknowledge natin na nagkasala tayo, ina-acknowledge natin na madumi tayo, at lumalapit tayo sa kanya. Masayang-masaya si Almighty Father. Kaya huwag tayong mahihiya sa tatay natin. Kung may kasalanan tayo, Lord, nakakahiya, Lord, pero kumbaba ako sa iyo, humingi ako ng kapatawaran sa iyo sa pangalan ni Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ ang ating only mediator to the Almighty Father. And if we pray, use our real words. Hindi yung words na binabasa nyo sa mga pamphlet. Kung ano yung nasa hearts natin, Lord, ito po yung nasa heart ko. Yun ang sabihin natin sa tatay natin. No? Wala tayong ibang tatawaging pangalan. Only Jesus and the Almighty Father. And we will talk to Jesus and the Almighty Father through the power of the Holy Spirit. Thank you, and God loves us all so much.